Hey guys, today is Sunday. Kakauwi ko lang. Galing ako nagsimba. So, nagsisimba na po ako every Sunday. So, meron akong ikukwento sa inyo. Pero bago yan, bumili ako ng bagong hikaw. Yan. Yan o, kapartner siya neto. Kasi, size 6 na yung mga singsing ko. Hindi katulad dati na size 7. Ang dami kong size 7. Eh ngayon, konti lang. So, ito yung palagi kong suot. Tsaka itong hikaw na to. Para sila ng design yan. Yan o. So, pinalitan ko na para maiba naman. Diba? So, ito na yung itatago muna natin. Nag-roll back pala yung gold ngayon. 6,680 na lang per gram. Kasi 6,800 na yan nung nakaraan Tapos nag-roll back siya. Hindi ko alam nung ba't nag-roll back. Basta nag-roll back. Kasi diba sunod-sunod yung pagtaas nila? So, nasobrahan sila sa pagtaas. Ayan, kaya nag-roll back. Okay? So, ngayon lang ulit ako nakabili ng gold. Remembrance lang siya dun sa nabenta kong property. Para may masabi akong remembrance. Palagi na lang, no? Pero may remembrance ako nung nakaraan. So, tsaka yan, good investment naman yan. Diba? Tsaka para iba-iba din. Parang katulad ng bag ko, tsaka iba-iba. Gusto ko iba-iba. Parang teenager lang. Ganun. So, na-realize ko, kanina ko lang talaga na-realize. Kasi, dati palagi ako namimili ng gold, diba? Kumita lang ng bili ko agad ng gold. Ngayon, wala na. Kasi wala na akong income. So, sa mga nagtatanong dyan, wala po akong income na meron yung load ko pa GCash, saka yung bago yung piso wifi. Pero, konti lang yan eh. Parang pambayad lang siya sa bills ko, sa tubig, kuryente. Tapos, walang masyadong pumapasok na income sa racket ko. Kung akala niya sumisweldo ako dito sa YouTube or sa Facebook, sa YouTube, ilang taon na akong walang sweldo. Kasi, ang tagal kong walang mga upload. Buti na nga lang nag-upload ako ngayon, sinipag ako. Tapos sa Facebook, pag hindi ka maka $25, hindi ka makasweldo, mate-thank you na yung example, naka $24 ka ngayon. Mawawala yun eh. Dati nga, 2 years akong walang sweldo sa Facebook kasi minimum ng $100. Pag hindi ka nakabot ng $100, hindi mo masisweldo yun. Tapos ngayon, nawala na yung dollars na yun. So, pakita ko sa inyo magkano lang sweldo dyan. Hindi, kung maka $25 mo, magkano lang 1,000 plus. Diyos ko, isang bilihan lang yun. Isang araw lang, 2 araw, wala na agad. Kung baga, yung income ko ngayon, kakaunti, parang pang merienda lang siya. Pero yung gastos, sobra-sobra, doble-doble. At nanggagaling yun sa binenta kong property, yung tindahan nga. So, doon lahat nang gagaling yung perang ginagastos ko ngayon. Pamasahe ko pa lang araw-araw, 110. Sa anak ko pa, pagkain pa namin. Tipid-tipid na ako ngayon. Kasi wala na akong pera. At, sa katulad kong, sabihin na parang independent, sabihin natin breadwinner, mahirap mawala ng pera. Alam niyo yung nababasa ko to before na yung independent women, yung mga, ano bang, masculine women, mas takot silang mawala ng pera kaysa mawala ng lalaki. So, medyo hindi ko ma-gets yun before. Pero ngayon, gets ko na. Kasi nakakatakot pala talaga mawala ng pera. Totoo yun. Lalo na sa amin. Kasi, yung isa kong FB may nakalagay, I don't borrow money to anyone. Kasi 'di ba may nagpapanggap na ako before nangungutang. Parang, kunyari manghihiram ng GCash, scammer yun. So, hindi ka nababayaran kasi scammer nga siya. So, walang manghihiram sa akin. Alam niyo, kahit yung mga ka-close friend ko na may pera, yung parang biruin ko lang, walang maniniwala na na nagipit ako. So, kahit na totoong nagipit man ako, kahit totoo, sabihin natin totoo talaga, wala talagang maniniwala. So, sa tulad ko, mahirap mawalan ng pera. Tsaka parang ang hirap mangutang kasi para sa akin nakakahiya. Tapos, wala akong pambayad. So, pag hindi ko titigilan yung ganitong gawain ko na, talagang sa kangkungan ako pupulutin. Minsan ngayon pa namimili ko, hindi ko na pinopost kasi nag-chinachat ako ni mama ko, sobra-sobra na yung gastos mo. Lalo na pag nakita. Nakakainis kasi yung credit card ko, no? Kung kailan ako nagkaroon ng credit card, kung kailan ako nawala ng tindahan, saka ako naging pala utang. Nangungutang ko sa card, swipe ng swipe. Wala namang pambayad. 'Di ba? So, kaya nga, ang dami nang nag-unfollow sa akin kasi wala na silang makukuhang matino dito sa Facebook. Kasi dati, tinuturuan ko kayo kung paano mag-ipon, paano mas mapapalago yung tindahan, mas lumaki yung kita. Ngayon, puro gastos na yung nakikita nyo sa akin, puro gala, ganyan. So, nag-gets ko naman. Tsaka, nag-follow kayo sa akin dahil sa tindahan vlog ko. Yun yung pinaka-niche ng content ko kasi. Tindahan vlog, tinderang vlogger, dun yung ako nakilala, diba? Pero ngayon, dahil wala na akong ma-upload na about sa tindahan, kasi busy nga ako. Tapos, meron pa akong tinanggihang isang endorsement kasi ayoko magulo yung isip ko. Hindi na nga ako makapag-memorize kasi hindi ako matalino. Mahirap mag-memorize yung utak ko, hindi ako matalino talaga. So, kailangan para makuha ko yung
gusto ko, kailangan ko mag-aral ng mag-aral ng mag-aral. Alam mo, magsunog ng kilay kasi hindi katulad ng ibang tao na isang basa lang nagigets na nila kaagad. Hindi kasi ako ganun. So ayoko magulo yung isip ko. Tinanggihan ko yun kasi iniisip ko naman ano ba yung Bible verse na babalik din naman lahat yan sa'yo, yung nawala. Parang ganun. So, focus muna ako dito sa aking ginagawa ko man ngayon. And thankful ako kasi maraming naka-support sa akin, tsaka nagbalik loob na ako. Dati kasi hindi ako ganun eh. So, parang sinampal ako ni Lord. Ganun na, nakalimutan mo na ako. Ganyan. So, ayun. So, bago ako tuluyang magpariwara, yan yung nangyari. And thankful naman ako na maayos yung naging ng aking life ngayon, ang aking journey. Ang daming twist talaga na nangyari ngayong year 2025. Nag-start ngayong January. Hindi ko akala, wala sa plano na this year yan ibebenta yung tindahan, na mag-aral ako ulit. Wala talaga. So parang sabi ni Lord, sige, tutuparin ko na yung isa mong wish bago pa yung pinaka-wish mo. Ganun sabi niya. So, alam mo yung be careful what you wish for kasi kahit ilang taon niyang lumipas, kung para sa'yo at ibibigay ni Lord yan sa'yo. Sabi nga, kahit hadlangan pa yan ng tao, kung para sa'yo yan. Kahit ilang taon niyang lumipas. So, eto na yun ngayon. Habang bata pa, habang kaya pa, at habang healthy pa, ganyan, ay mukhang minus 10 years yung ating age ngayon. Pakayabang mo, Ibon. So, yun lang napakwento. Ang dami kong gusto ikwento, kaya lang ayong magkwento kasi baka mamaya masobrahan ako. Naka-filtered pa rin yung aking baka yung bawal ikwento, makwento ko, ganon. So, thank you nga pala sa mga followers ko na nananatili dyan. Follow nyo ako sa Shop with Yvonne. Ayan, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo dyan. And, thank you so much!